1:30 ng madaling araw. Isang rider, papauwi na sana. Isang pasahero, humihiling lang. Sabi niya, naihatid sa isang lugar. Wala siyang alam na ang taong nasa likod niya ngayon ay hindi na ito ang unang beses gumawa nito. Ito ang huling biyahe ni Fabio Norberte Jr. Si Fabio ay 46 years old. Motorcycle taxi rider siya sa Caloocan. Isa sa libo-libong rider na kumakayod tuwing gabi para sa pamilya. May isang anak siyang 3 taon pa lang. Ayon sa mga malalapit sa kanya, mag-isa niyang inaalagaan ito matapos mawala ang ina ng bata. Simple ang buhay niya. Trabaho, pamilya, uwian. Pero may isang gabi na hindi na siya nakauwi. 1:30 ng madaling araw, July 14, sa isang eskinita sa Kaunlaran Village, Barangay 20, Caloocan. Bumaba ang isang pasahero mula sa motor ni Fabio. Sa loob lang ng ilang segundo, may bumunot na matalim na bagay. Sinaksak si Fabio habang nakatalikod. Naabutan pa siyang tumayo, sinubukang tumakbo, ngunit hinabol pa rin siya. May mga nakasaksi sa lugar. Sinubukan nilang tumulong, pero nagbanta ang suspect na may hawak siyang karil kung sila'y lalapit. Tumakas ang suspect, dala ang motorsiklo ni Fabio. Dinala pa sa ospital ang biktima, pero huli na. Ito ang punto kung saan magsisimulang mabuo ang tunay na larawan. Dahil ilang oras lang pagkatapos ng pagkamatay ni Fabio, sa Malabon, muling gumawa ng krimen ng parehong suspect. Sa pagkakataong ito, isang lalaking naglalakad lang sa kalye ang kanyang biktima. Pero hindi rin ito ang una. 3 araw bago mangyari ang lahat ng ito, may isa pa siyang biniktima. Isa pang rider na sa pagkakataong ito ay nakaligtas. Sa madaling salita, hindi ito isang pagkakataon na nagkataon lang. Ito ay isang pattern. Ayon sa mga otoridad, palaging pareho ang paraan. Lalapit siya sa mga rider na nakatambay, magpapanggap na may kailangan, tapos hinihiling na ihatid, nang hindi dumadaan sa anumang booking app. Ito ang aspeto na madalas hindi napapansin, pero mahalaga. Walang booking, ibig sabihin walang pangalan na naitala. Walang app history na susundan. Walang paraan para matrace agad kung sino ang huling sumakay sa isang rider. Sa criminal behavior, hindi ito basta impulsive na pagkilos. Ang pagpili ng biktimang walang digital record ay bahagi mismo ng strategy. Hindi aksidente, kundi disenyo. Pero may isang bagay na hindi inaasahan ng suspect. Hindi tumahimik ang mga nakaligtas. Ipinamahagi ng isa sa mga nakaligtas na rider ang larawan niya sa iba pang kapwa rider. Dahil dito, may mga taong tumangging isakay siya pagkatapos noon. Nang subukan niyang tumakas matapos ang insidente sa Malabon, inabutan siya ng mga residente sa lugar. Nahuli siya. At batay sa mga ulat, kinukumpirma ng mga otoridad na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong makapiyansa dahil sa bigat na mga kasong kinakaharap niya: carnapping, robbery, at homicide. Pero sa bawat kasong tulad nito, may naiiwan palagi na hindi napapansin ng balita. Ang anak ni Fabio. 3 taon pa lang.
ay ngayon ay walang parehong magulang. Ayon sa mga malapit sa pamilya, may mga pangarap pa sana si Fabio para sa kanyang anak. Pangarap na hindi na niya maisa sa katuparan. Ang naiwan na lang ay ang mga taong minahal niya. Ngayon ay nagpapatuloy sa buhay nang wala siya. Ang kwento ni Fabio ay hindi lang tungkol sa isang krimen. Ito ay tungkol sa isang sistema na maaaring pagsamantalahan. At sa mga taong pumipili pang tumulong, kahit alam nilang may panganib. Kung sasakay ka sa habal-habal o kahit anong motor taxi, kumpirmahin ang booking. Huwag basta sumakay sa sino mang lumalapit lang sa kalye, kahit gaano pa siya kagipit. Ito ang anino. Anong kaso ang gusto mong talakayin natin sa susunod?